Unang Korinto, Kabanatang 13, partikular, ang mga talatang 4 hanggang 7. Sa simula po ng ating pag-aaral, kung naaalala pa ninyo, ay hindi natin ipinangako na magiging magaan ang ating pag-aaral at pagtatalakay nito. I did not promise that this would be an easy ride. In fact, it's the other way around. I said that this would be a bumpy ride. Medyo mabako, hindi siya magaan na paglalakbay. Ngunit umaasa ako na sa dulo nito ay hindi lamang tayo na paalalahanan, tayo ay binabago at patuloy na binabago ng ating Panginoong Diyos. Sa nakaraan po nating pag-aaral ay tinalakay natin ang talatang 6. Balikan po natin sandali upang sumariwa sa ating mga balitatao. Sabi po, hindi o ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan. Ang pag-ibig ay nakikigala sa katotohanan. Lahat ay binabata ng pag-ibig. Lahat ay pinaniniwalaan ng pag-ibig. Lahat ay inaasahan at lahat ay tinitiis ng pag-ibig. Sandali po natin sariwain sa isip natin yung mga tinalakay natin noong isang linggo. Ang pag-ibig daw una sa lahat ay hindi nagagalak sa kalikuan. Love does not rejoice in unrighteousness or iniquity. Pinag-aralan natin na sa papaanong paraan na ipapakita natin na tayo ay nagagalak sa kalikuan. Dalawang bagay kung maaalala ninyo. Kung tayo ay mayroong diwa na tila baga sa halip na ating ikalungkot at ikahiya, ang paggawa natin personal ng kalikuan ay ito'y ating ipinagmamalaki. Yun po ang ipinagbabawal ng talatang ating binasa. You don't take pride on the unrighteousness that we are committing. Nalulungkot tayo doon sa struggle. Nalulungkot tayo doon sa pakikipagbulo natin sa kasalanan. We do not brag about our sinful accomplishments. Minsan, lalo na sa mga kalalakihan, imbis na ikalungkot nila yung paggawa ng kasalanan, parang ano pa yun badge of honor. Kung ilan ang babaeng napaiyak ko, kung ilan ang babaeng iniwanan ko, halimbawa. Totoo yan sa mga matatanda, totoo rin yan sa mga kabataan. Nung panahon namin, ako po batang 80s Nung panahon na yon ay usong-uso yung pitaka na pagka binuksan mo nalalaglag na yun, napakaraming plastic na lalagyan ng larawan. Paramihan kami ng batang 80s at batang St. Augustine, Sister Sel. Paramihan, pinakabida ang kabataan, ang estudyante na pinakamaraming larawan na mailalabas o mailalata. Kaya sa kagustuhang siya ang maging pinakabida ay kung kinakailangan manghingi na lang ng larawan para lang may mapakita at sasabihin lahat ng ito ay mga naging kasintahan ko. Kinakailangan bago ka magtapos ng high school ay nakaipon ka na ng maraming kasintahan. Hindi na iniisip kung napaiyak mo ba siya, nasaktan mo ba siya, niloko mo ba siya. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung yabang na madadala, yung karangalan na madadala noong gayong pag-uugali. Nakita natin na isang malaking suliranin niya ng mga
mananampalataya sa Korinto. Binasa natin ang isang halimbawa doon sa Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 6, lalo na doon sa talatang 2, kung saan merong isang anak na merong kaugnayang sexual sa asawa ng kanyang ama. So, would we call it incest? I don't know. Hindi binigay yung maraming details, but evidently it is a sin. Evidently it is at the least fornication. Pero sabi ng apostol na si Pablo, abay, sa halip na kayo malungkot, you brag about it. Nagmamalaki kayo, ipinagmamayabang nyo. Hindi lang yung taong gumagawa noon, kundi yung buong simbahan. Sila ay tumatalikod sa kamalian. They look the other way. At sa halip na harapin at ituwid at palalahanan, ito po ay ipinagbabawal ng banal na kasulatan. Ang totoong pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan. Ang isa po pong halimbawa nito ay kung nagagalak ka naman at sinasang-ayunan mo ang kalikuan ng iba. Ayaw mo kasi lumayo ang isang tao sa iyo, kaya ayaw mong ituwid siya. Sapagkat yun ang natural na reaksyon sa tuwing nagtutuwid tayo, halimbawa ng anak natin, minsan meron pang paligsahan sa pagitan ng ina at ng ama. Ayaw mo kasi na malayo sa iyo ang iyong anak, kaya ikaw yung taga-spoil. Ikaw yung taga-sunod ng hilig. At pagka itutuwid na, tatay, si Bunso, may ginagawa na naman mali. Bakit? Ayaw mong ikaw ang maituwid. And vice versa. Mami. Si Bunso. We rejoice in somebody else's sin. Binasa natin yan sa Romans 1:32. Hindi lamang gumagawa ng gayon, kundi nagagalak at sumasang-ayon sa gumagawa ng gayon sa ibang gumagawa ng gayon. Totoo yan, kahit sa mga, we do not rejoice in unrighteousness in whatever form it may appear. Hindi lang sa buhay natin, hindi lang sa buhay ng mga tao na kakilala natin. Totoo yan sa musikang pinakikinggan natin. Totoo yan sa mga palabas na pinapanood natin. For the longest time, alam naman ninyo na mahilig akong manood ng mga pelikula. Yun yung aking, ano tawag doon? Stress reliever, pwede na yan. Yun yung ating pag-unwind sa iba't ibang mga bagay. Hindi ko na mamalayan na isa pala sa palabas na paborito ko ay merong hindi tamang plot. Kung kayo'y familiar doon sa palabas na Casablanca, gusto kong hulaan ang marami sa inyo, hindi. Sapagkat hindi kayo maaaring old-fashioned, pero paborito kong panoorin yun. Marahil mas familiar kayo sa awit na as time goes by, you must remember this, la-la-la-la-la. Doon yun, doon sa pelikula yun, yung awit na yun. Ang problema, kaya ako tinanggal yun sa listahan ng mga pelikulang gusto ko doon sa Facebook, sapagkat it would not promote positive example. Ang problema, ang pinaka-plot noong palabas ay tungkol sa isang lalaki na mayroong pag-aaring isang bar at ang context ay World War II. That's why I love it. See? At ito ay nangyari sa Casablanca, sa Morocco. Sa matagal na panahon, hindi sila nakikita ng kanyang love interest until isang araw nagkita sila sa lugar na yon at muling nanariwa. Kinikilig ako doon sa bahaging yun. Nang muli na naman sila nagkita, ang problema, ang babae ay may asawa na.
At doon umikot yung kwento. At may buong kalungkutan. Nadadala ako. Kahit black and white yung pelikula. May buong kalungkutan ng babae na gustong muling marinig ang theme song nila. At ang pinakasikat na bahagi noong pelikula ay yung dialogue na play it, Sam. Play it, Sam. Nagre-request ang babae sa pianista at mga awit na si Louis Armstrong, the black singer. Patugtugin mo, minsan na lang, minsan na lang. You must remember this. La 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 la. Nakakakilig. Pero mali. Pero hindi tama. At dapat kong ituwid ang aking sarili na nakakatagpo ako ng kaligayahan sa isang maling konteksto. Totoo yan sa maraming mga bagay, mga kapatid. Napakahalaga na ating susuriin ang ating mga sarili. Kung ang sinasabi ng Biblia na isang bagay ay mali, dapat sumasang-ayon tayo ng isang bagay ay mali. Magaan man sa pakiramdam, maligaya man sa pakiramdam, maayos man sa pakiramdam, at kung ano-ano pa, kung ito'y mali, ito'y mali. Hindi nagiging tama ang isang bagay dahil ang buong society say otherwise, says otherwise. Hindi dahil ang lahat ng tao ay sumasang-ayon ng isang bagay ay tama, ito ay nagiging tama na. Bakit ito mali? Bakit mali na mag-alak tayo sa kalikuan, sa anumang? I'm telling you, even our young people could easily fall prey sa mga bagay na ito, sa mga awit, kung atin lang mas minsan bouncy. Minsan nakasakay ako sa bus at narinig ko ang isang awit at naligayahan akong pakinggan. It's all about by the base, sinuntan ko yung mga titik at mali pala ako yung mensahe na ibinibigay noong awit na yun. Pero dahil hey, bakit tayo dapat malungkot sa halip na magalak, kailanman lumilitaw at umuungos ang kamalian at kawalang katwiran? Sinabi natin nung nakaraan ang dahilan, because it offends God. It is an affront to God. Offensive para sa Diyos. Ito ay atake sa kabanalan ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. Sin is offensive to the holiness of God, to the purity of God. And if we love God, we would not rejoice in whatever it is that offenses Him. Amen? Hindi tayo dapat magalak sa anumang bagay na that grieves Him, na nakapagpapalungkot sa Kanya. Love does not rejoice in unrighteousness. It is not happy to hear it, and yes, it is not happy to pass it on. Isa rin sa pinag-aaralan natin. Kung hindi ka nagagalak sa kalikuan, abay dapat hindi yan pinagkukwentuhanan. Hindi tayo masaya na ang isang kapatid, ang isang kakilala, maaaring hindi kapatid, hindi tayo masaya na pagkwentuhanan ang pagbagsak niya sa isang kamalian o sa isang kalikuan. At dahil doon, ang simbahan ay tinuruan ng Diyos na paalalahanan, i-review, i-disiplina. There is such a thing as church discipline, and even discipline, even review should be done and ought to be done in the context of love. In fact,
Every time a preacher preaches a sermon, he is already applying church discipline sapagkat ito'y pagpapaalala. In fact, ito nga yung unang hakbang sa pagtutuwid. You see. Basahin natin sandali doon sa 2 Thessalonians chapter 3. Just to prove to you my point. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Napansin po ba rin yung context? Patnubayan nawa ng Panginoon and the Lord direct your hearts into the love of God. Ano ngayon yung manifestation of God's love in this passage? Let's continue on reading. Verse 6. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sa halimbawa niyan ay sa paggamit ng Facebook, I don't know, sa Twitter, wala akong Twitter account. I don't know, nalalike niyo ba yung ang Twitter post? Could you like it? Anyway. Pero maging yung pagla-like natin ay pinag-iingatan natin. Baka ang nilalike natin ay mali ng gawain ng isang kapatid. Like. Basta meron tayong sakit na like. Aaralin mo rin. Teka muna, parang mali yung konteksto ng aking kapatid. I would not like it. It is not likeable. Nakukuha po ba ninyo? Mahalaga po na maging mas maingat tayo at yun ay pag-ibig. In the same manner, maging matulin ka sa pagbabati sa kapatid, sa paglakad niya, pagpili niya, pagpapasyan niya ng anumang bagay na matuwid. Doon ka maging mabilis sa paglalay. You see. So muli, balikan natin yung ating talata. Ang konteksto, pag-ibig. Pero ang sabi, aming iniutos nga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo'y magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Iniibig ko siya. Kaya nga paano niya malalaman na hindi matuwid ang kanyang ginagawa kung ayunan mo siya at sinasamaan mo siya sa paggawa niya ng kalikuan? Hindi ayon sa aral na tinanggap. Ang batayan aral, hindi personal preferences. Parang ayoko lang kasi. No. Ang batayan natin, salita ng Diyos. Yun ang tangi at katanggap-tanggap na batayan. Tumalon tayo sa talata 14. Ako ang sinumay hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong iyaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya at gayon may huwag ninyong ariin siyang kaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ang galing, bro. Ang husay, sis. Teka muna. Aralin mo muna yung konteksto. Ang ginagawa ba'y matuwid o mali? Again, hanggang sa dulo, hindi smooth yung ating paglalakbay. Napaka-bumpy. Pero kailangan natin ang mga ganitong pagpapaalala. Yan ang unang dahilan bakit hindi tayo dapat magalak sa kalikuan. Ito ay offense sa ating Panginoong Diyos. Ang pangalawang dahilan, sapagkat alam natin kung mahal natin ang kapatid o ang ating kakilala o sino man na naglalakad sa kalikuan at nagagalak sa kalikuan, dapat nating malaman na ang dala nito sa kanya ay misery. Pauwi sa kapahamakan, pauwi sa kabiguan, ang sino man tao na gumagawa at pumipiling gumawa ng kalikuan. Kung alam mo na ang dulo ng kapahamakan, magagalak ka ba? Hindi
Hindi dapat, hindi kailanman. If we love Him, we will not rejoice in His sin. But then again, hindi lang yaon, kundi ang pagkwentuhan ng kasalanan at pagbagsak ng iba. Hindi natin pwede ikatwiran. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Yung ikinuwento ko naman sa kanila, totoo. Well, not because it is true. We already have the license to tell it and to say it, you see. It doesn't give us that license. Napakahalaga ating aaralin muna kung ano ang dadalhin nito. Love is not looking to parade. Everybody's evil. Love doesn't love and scorn at the same time. Pwede mo bang ibigin yung isang tao tapos lait-laitin mo sabay? Paano mo pwedeng sabihin na yung tao minamahal mo pero gusto mo ipaglalanda ka ng lahat ng kanyang kasiraan? Hindi mahirap yan, kapatid, pagka pinag-aralan natin yan sa human level ay pinagpapahalagahan natin. Halimbawa, anak natin, asawa natin. Hindi ba sa kadalasan at karaniwan, pagka ang anak natin ang may kapintasan, pinipilit natin itago, alagaan ang kanyang reputasyon? Bakit? Mahal ko siya. Ayokong mapahiya siya. Ayokong malagay siya sa alanganin. Malinaw sa atin, sa level natin bilang mga tao, na kapag kamahal mo, aalagaan mo reputasyon. Tama nga na kaya magiliw kang ipangalanda ka ng kasiraan ng iba, hindi mo sila mahal. At kung hindi mo sila mahal, lumalabag ka sa pinakamahalagang utos na iniwan ng Diyos sa atin, na siyang palatandaan daw na tayo'y tunay niyang alagad, na tayo'y tunay niyang anak. One good example would be, merong isang kaganapan doon sa vegan when we were there, Richard Joel. Pero ipinangako ko sa mga kapatid, ano man yung kaganapan na yan, at maaaring naging katuwaan sa atin, at the same time ay kahiya-hiya, hindi manggagaling sa akin kung yan ay malalaman ng iba. Hanggang ngayon, kahit mga anak ko, hindi alam yan. Sa maraming pagkakataon, may mga kapatid na lumalapit sa akin, humihingi ng payo, sasabihin nila kung ano ang kanilang dinadaanan, ang parang asarap ikwento sa iba. Pero ang aking asawa, maraming pagkakataon, nagtatampo-tampuhan siya. Ikaw naman, may ganun palang nangyayari, di ko alam. Sabi ko sa kanya, you must understand, kailangan ko humingi ng permiso muna sa taong concerned para ko sabihin sa iyo. Without the permission, I am not in the right position to tell it to even to my wife. You see, because you care. Because you care. Yung ating mga kabataan ay sinisimulan yung in-introduce ni Pastor Derek Parfan during the pastor's conference. He calls it the Fight Club. Yung Fight Club ay pagsasama-sama ng bawat mga mananampalataya upang mas buksan ang kanilang dinadaanan sa kapwa nila. Pero mayroong isang mahalagang tandaan kahit na sa isang Fight Club. Hindi mo para ipagsabi sa iba kung ano man ang dinadaanan ng isang kapatid. Kaya nga siya nagbukas sa iyo dahil wala siyang maraming mapagsabihan. Ayaw niyang malaman ng iba. Pagkatapos ng sinabi sa iyo, may buo kang kagalakang ipagsabi sa iba. It was Granville Walker who once said, there are times when silence is yellow, times when we ought to stand on our feet and regardless of the consequences, challenge
the gross evils of the time. And times when not to do so is the most blatant form of cowardice. May mga panahon na kailangan kang tumayo sa totoo na ang manahimik ay mali. Ngunit, but there are other times when silence is golden. When to tell the truth is to make many hearts bleed needlessly. And when nothing is accomplished and everything is hurt by loose tongue. Tama siya, di po ba? May mga panahon na kinakailangan ka magsalita sapagkat malinaw na may kalikuan. Pero may mga panahon na mas tamang piliin tumahimik sapagkat maraming puso ang masusugatan, maraming kaugnayan o relasyon ang mawawasak. Saan nagagala kung gayon ang katotohanan? Love does not rejoice in unrighteousness. Saan siya nagagala? What does love rejoice in? Love rejoices with the truth. Hindi lang in the truth, but with the truth. Whenever, kailanman, whenever the truth is being taught, you submit to it, you agree to it, you're willing to listen to it. You say amen to it. Kailanman at ang katotohanan ay itinuturo, sumasang-ayon ka doon. Kailanman ang katotohanan na isinasapamuhay, sumasang-ayon ka doon. Maging mabilis ka sa pagpapasalamat sa Diyos dahil may isang kapatid na nagpasya ng tamang pagpapasya, nagsalita ng tamang pagsasalita, pumili ng isang bagay na tama at kalugod-lugod sa Diyos. Maging mabilis ka sa pagkagalak sa tuwinang nangyayari. Iyon. Sa panahon po natin, hindi na gayon. Sabi nga ng Timoteo, darating yung panahon na mas pipiliin ng tao ang mga kikilitik sa tainga nila. And that's what many preachers in many churches do now. The church exists to entertain people. The church no longer exists to feed the people, to rebuke the people, to guide the people to the light, to the truth. And I would like to believe that we, by God's grace, are still trying to stand for what is right and what is true. Sabi ng Isaiah 30, ito yung equivalent, ito yung parallel ng 2 Timothy 4:3, yung people would choose preachers na mag-take care ng kanilang itching ears. Doon sa Isaiah chapter 30, may ganito din tayong mababasa. And the verse is 9. Let me read it in English dahil para mas madaling maintindihan sa English kaysa sa Tagalog. Sumobra ang pagkalalim ng Bibliang Tagalog natin. Sabi ng Isaiah chapter 30 and the verse is 9, that this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord. Intentional yan sa kanila. They will not hear the law of the Lord, which say to the seers, see not, and to the prophets, or applying it to our present situation, the pastors, di ba, the preachers, prophesy not unto us right things. Don't preach to us right things. Preach to us acceptable things. Speak unto us smooth things. Prophesy deceits. Huwag mo sa amin sabihin ang katotohanan. Ang sabihin mo sa amin, yung magaang tanggapin, yung suwabeng tanggapin. Brethren, hindi mo gugustuhin yan
Kung ikaw mauupo, kung tayo mauupo at pag-aaralang mabuti, mas masarap mapakinggan, Sister Sel, pagkakausap mo isang doktor at sasabihin may sinat ka lang. You know, lahat ng test na dinaanan mo ay nagko-conclude may sinat ka lang. Gusto kong mapakinggan yun. Pero paano kung hindi sinat ang problema ko? Tapos bibigyan ako ng aspilet. Hindi pala yun ang makagagamot sa totoo kong kalagayan. I would rather hear the truth so that I could receive the proper medication. At hindi kaaway ang doktor na nagsasabi ng matuwid. Hindi mo sasabihin, ipapapatay kita, doktor ka, napaka honest mo. You don't do that. So ito yung ating pinag-aralan. Let us now go to the end part of this study. Balik tayo dito sa 1 Corinthians chapter 13. Verse 7. Ang pag-ibig o lahat ay binabata ng pag-ibig. Surprisingly, kahit ako, sa pag-aaral ko, it has nothing to do with trials. All along, iniisip ko, lahat binabata, kahit mabigat na pagsubok, dinadala. Hindi pala. Nanggaling siya sa kanyang basic definition, galing siya sa isang Greek word na ang basic definition is to cover with silence. Yung pala ang ibig sabihin ng beret doon. To cover with silence. Love out of regard and respect and honest concern for the real value of another person will do everything it can to cover up and to suppress the sin of that person. You cover the ugliness of that person, the nakedness. Yung aking may bahay ay totoong alam ko, totoong umiibig sa akin sapagkat sa mahabang panahon ako ay nasa ospital, nakaratay sa ospital. Alam naman yung pagka nasa ospital ka, ang suot mo lang ay robe. Pagtayo mo, litaw puwet mo. Ala naman masyadong pake yung mga nurse. May mga nurse na mas conscientious. Yung mga lalaking nurse, hindi masyado. Isasakay ka sa wheelchair, kahit nakabuka ka kang ipinaparada ka sa buong ospital dahil dadalhin ka sa isang partikular na examination or test, wala silang pakialam. Pero ang ating may bahay, tinitiyak niya na palaging nakagayak ang kumot to cover my beautiful nakedness. The same is true with Preacher Joel. He was the one who was there doon sa first nights ko nung ako ay nilalagyan ng pistula, Deacon Alex. At mabilis si Preacher Joel na papaalala sa akin, sir, quit nyo. Nandun siya para bantayan. Bakit? Siguro, nakakasulasok yung kanyang tanawin, kaya hindi siya masyadong komportable. Pero gayon ang ginagawa ng pag-ibig at yun yung konteksto ng talatang ito. Love beareth all things. You throw a blanket on the ugliness, nakedness of the one that you love. Why? Kasi hindi ganun ang ating natural response. Sa Grace Christian Academy, napakabilis ng mga bata. Sir! Oh, why? You know?
She, lalaki yun. She went to, off-limiting eh. She went off-limiting, running. Napakadali i-volunteer ng bata. Ang kamalian at kasalanan ng iba. Bagay na hindi siya handa na i-volunteer kung siya na ang may kagagawan. Amen? Yun ang ating kalikasan. Excited tayong malaman kung anong susunod na usapan. Lalo na sa kapintasan ng iba. Nakalulungkot po, pero yun ang totoo. Bakit? Palagay nyo gayon tayo? Well, nagpapakita yun ng certain degree of our righteousness. Amen? Pinakikita no na mas angat ako sa Kanya. Ay, kunyari, santa-santa sintita. Ganda mo ba kaya? Maganda yan, nagagalak ka na nagadapa ang isang kapatid at mabilis kang ipagkwentuhanan sa lahat ang kanyang pagbagsak. It gives us a certain sense of self-righteousness. Totoo yan sa bata. Ang nakakalungkot, may mga matanda na patuloy na dala yung ugaling bata. We must grow out of this natural tendency. Dapat kalakhan natin yan, mag-mature tayo dyan. You see. Let us not be negative people, let us be positive people. Pagdating natin sa isang lugar, halimbawa, ang hanapin na, pagkakausap natin ng isang kapatid, huwag natin hanapin yung ipipintas natin sa kanya. Ang hanapin natin ay yung ipagpapasalamat natin sa Diyos dahil sa Kanya. Amen? Pagka hindi mo luto, pait. Alat. Ganun. Ang sarap ng adobo mo. Ang sarap ng sinampalukan mo. Adobo yan. Merong kunyari ang competition kami ni Ma'am Tess sa bahay. Paligsahan kami kung kanino masasarapang magluto yung mga anak namin because we both love to cook. So pagka hindi pa nakibo, medyo panay na kain, naubos na, masarap ba? Kailangan mo sabihin yung magic word. Masarap. Ang sarap. Masarap kasing pakinggan. Kahit hindi naman ganong kasarapan, masarap pa rin pakinggan. Yung mga asawang babae, pumapayat na ba ako? Isa lang ang sagot doon, oo, pumapayat ka na. Aralin mong sumagot ng nakapikit, oo, pumapayat ka na. Grabe, ang payat-payat mo. Sapagkat nagpapalakas yun ang loob. At nagdadala ng maayos na pakiramdam. Marami tayong makikitang pangit sa isa't isa. Pero mas maganda na ang piliin natin hanapin yung maganda. Mga kapatid, madali po yun sa totoo lang. Because we are all imperfect. That's why it's very easy for us to find fault. Ano ba na natin? Sa mga mag-asawa, wag po. When you talk to other people about your wife or about your husband, about your spouse, piliin mo na ikwento yung mga bagay na sa palagay mo ay mag-gain ng respect ang asawa mo sa mata ng iba. Napakalungkot yung buti ka pa. Ang asawa mo, ganyan-ganyan. Ako. Ayun na. Yung hagod na yun, di ba? Ako. Ayan, delikado yung mga ako. Nagulat ako sa Facebook. Someone, kilala ko naman siya sa kaunti lang, pero
Sabi niya, sana po kayo na lang ang tatay ko. So sabi ko, pwede ba i-private message mo na lang? I would want to know the details. So kinuwento niya. Sabi ko, kahit na ang tatay mo ay tatay mo. Kasi po, ganyan-ganyan. Oo, mga kapatid, piliin mo yung maganda, yung pangit. Kasi dahil kung gayon, halimbawa, nagkataon na ang napangasawa mo ay hindi kasing lambing, sana ikaw na lang malambing ka. Di ba? Sa salita, kumain ka na ba? Sana ganyan ang asawa ko. Yung asawa ko kasi brusko eh. Ano? Oh, kumain ka na. Baka naman gusto mong tabihan pa kita, naglalaba ako. Sobra ka na yan. Oh, brethren. Piliin natin. Nandun yung tukso na sabihin yung hindi maganda. Nandun yung tukso na sabihin yung hindi kaaya-aya. Ngunit piliin natin dahil yon ang pag-ibig. Piliin natin. Isa sa basic na kwento ko, pamilya na kwento ko sa mga estudyante ng GCA ay yung lumapit yung anak sa kanyang nanay, tinutukso ko nila, sabi nila lahat, sa eskwelahan, malaki daw ang mata ko. Sabi nung nanay, hindi naman malaki, singkit ka pa nga eh. O sige, matulog ka na. Isara mo na ang mata mo. Singkit ka na, anak eh. Isara mo na. Praise God. Love warns, yes. Love exhorts, love rebuke, love disciplines, but love will also cover. Itutuwid mo, papalalahanan mo, papagalitan mo, pero itatakip mo rin, pagtatakpan mo rin. Again, love covers the multitude of sins. Hindi mo ibinabandera yung kamalian ng iba. Isa sa kalungkutan ko kasi naalala ko nung kabataan namin ni Lilibet, we would go to the church. Sinanay namin, merong mali siyang napagkatiwalaan na kinuwentuhan niya yung isa lang namang kaunting problema sa bahay. That relates to us. That relates to us. Kaya lang, nung ikinuwento na yon ng pinagkatiwalaan niya sa buong pamayanan, dahil ang nanay ko lahat ng products ino-offer niya Avon, Kakanin, everything nung mga bata kami. Aba sa buong community ang lumabas yan kami nagsisimba ni Lilibet dahil nag-church pa kaya, mga sutil naman kaya mga bata dahil hindi naman gano'n ang ibig sabihin ng nanay ko pero gano'n na siya lumabas. You must be very, very careful. Piliin na, because isa pa, we have the tendency to exaggerate. Di ba? Yes. Ginugulpiya mo ng magulang ko! Yung pala hindi lang pinanood ng TV. At ganoon din naman yung mga bata. O ganoon din naman ang mga magulang. Pinabatayan ako ng anak ko! Ang dating ng mga anak walang kakwenta-kwenta at mga sutil at mga ingrato. Pakaingat po tayo sa bagay na yan. Kahit nga po, mga kapatid, I just posted on our page, Sovereign Grace, kahit yung simbahan, kung galing sa ibang simbahan, kahit yung simbahan pinanggalingan mo sa isang pagkakataon, nilalagaan ka niya. Huwag mo siraan. Sa isang pagkakataon, tinulungan ka niya. Huwag mo siraan. We are on a journey At isang araw, maaari kailangan mong bumalik doon sa pinanggalingan natin. Pakaingat po tayo. Hindi lang we cover, we sympathize, we empathize, willing
ka na buhatin yung bigat kung siya ay nasa proseso ng kanyang kabaliwan. Amen? Kasi it's a process. Kung nasa kalagayan siya ng kamalian, hindi mo siya ipangalandakang mabilis sa iba. Sa halip ay gagawin mo ang lahat kahit na ikaw na ang masaktan. Kung nasa proseso siya na pagdaan doon habang itinutuwid mo siya, pinapaalalahanan mo siya. Minsan masakit yun, minsan mabigat yung dalhin. Pero gagawin mo yan. Naalala niyo ang ating Panginoong Jesucristo in Isaiah chapter 53. Siya ang nagbuhat ng ating iniquities. Yung parusa na dapat sa atin, dinala niya. Why? Because He is love. He loves and He is love. It was Henry Ward Beecher who once said, God pardons like a mother who kisses the offense into everlasting forgetfulness. Diyan ako saludo sa ating mga ina. Pagka hinalikan na tayo ng ating anak, Mami, sorry. Sorry talaga. Ba't ganun magsalita yung mga kabata? Sorry talaga. Noong araw, sorry talaga. Di ba? Ngayon, talaga. Sige na. Pakis ko, Mami. Ang bago ko. Ang talaba ko yung mga damit mo. Kiss na. Hindi ganun mga tatay kadalasan, di ba? Malayo ang tatay. Daddy, pakis. Bakla! May kaunting tatag yung ama sapagkat kailangan mayroong nagdadalang ng stability kahit natutulog na yung puso mo. Pagka mali ang ginagawa, magpapakita ka ng kaunting tatag para ituwid niya yung kanya sarili. Hindi kayo ng mga ina. Ang daling humigay ng mga ina. Amen? Gagawa ng kamalian ng anak, sino ang unang-unang hahanapin? Nanay. Bakit? Ang nanay ang papadrino. Ano? Huwag kang papasok sa kwarto mamaya kung hindi mo kayang patawarin ang anak natin. Kami ng anak mo ang magkatabi. Hirap. Amen? Maaaring may mga pagkakataon na pagka pinipili mo yan, may mga tao na ang tagal-tagal, ang hirap-hirap magbago. But if you must err on the side of love. Mali. Talaga palang hindi matino itong taong ito. Sige na. Kung nagkamali ka, natsinaga mo siya, inalalayan mo siya, sa dulo, ay sa kalikuan pa rin siya lumakad, magkamali ka na doon sa panig ng pag-ibig. Kaysa naman sa ganito, na yung palang tao na yun ay kinikilos at patuloy na binabago ng Diyos at madali mo siyang hinatulan at inilasan ng pagkakataon na lumakad sa katwiran. Amen? Love bears all things. Love believes all things. Na hindi ibig sabihin ito na gullible tayo dapat. Hindi ibig sabihin ito na naive tayo dapat. Dapat marunong kang kilatisin. It was John the beloved in the book of 1 John, if I'm not mistaken, 1 John or 2 John, who told us to examine, to test every spirit. You don't believe Satan, do you? You don't believe the devil, do you? Of course we don't. So, ilagay natin sa tamang context. Hindi ibig sabihin ng love believes all things. Lahat na lang sabihin sa'yo, tatanggapin mong gospel truth. Of course not.
sasalain mo siya sa salaan ng banal na kasulatan. Ano kung gayon ang ibig sabihin nitong exaggeration na ito? Inaalaw ng Biblia, inaalaw ng Diyos na gamitin ng mga sumulat ng Biblia na gumamit ng mga exaggeration. Bahagi ito ng literatura. You see, parang kagaya na mahirap sa isang kamelyo ang sumuot sa butas ng karayom. Parang gayon. Ibig sabihin nito ay yung kahandaan mo na simutin ang lahat ng possibility within the boundary of biblical truths. Maniwala ka na meron tsansa ng pagbabago sa isang kapatid. Amen? Napakabilis natin nahahatulad si Apostol Pedro. Halimbawa, kung tayo, Panginoon Kristo, tapos na si Apostol Pedro sa buhay natin. Ayaw namin kasama yan, sapagkat yan ay mali-mali. Wala nang ginawang tama yan. Pero hindi gayon ang puso ng ating Panginoon Yesu Kristo. Binigyan siya ng pagkakataon. It believes, love believes the best in someone. Instead of being suspicious, minsan gayon tayo. Kung hindi natin kabagang isang tao, pagka may ginawa siya, pagka may kinilos siya, ang interpretasyon mo agad negatibo. Hindi gayon. Kung alam mo na isang tao, naniniwala ka isang tao ay kumakalinga sa'yo, hindi ba? Lumagay po tayo doon sa lugar kung saan maniwala tayo na ang ginagawa niya ay maayos. Sa halip na ang ating default, kaya gumagawa na naman ng mali. Ang ating batayan ay yung kanyang nakaraan. Mga kapatid, ang Diyos hindi pa tapos sa bawat isa sa atin. Huwag nating patuloy na hukayin ang nakaraan ng bawat isa. Ano siya ngayon at ano pa siya ginagawa ng Diyos sa hinaharap. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi mo gugustuhin na sa tuwila na lamang na mayroong conflict ka sa kapwa mo ay kanyang bubungkalin. Ang lahat ng dinaanan mo, ayaw mo yun. Sapagkat kinalimutan na ng Diyos yun. At kinalimutan mo na rin yun. Hindi na yun yung identity mo. We are being changed. How often? Day by day. Pwedeng sabihin ng bawat isa sa atin, hindi na ako kagaya kahapon. Patuloy akong binabago ng Diyos. Amen? Kung binibigyan natin ang ating sarili ng ganong chance, ibigay din natin yun sa ating mga kapatid. Maniwala ka. Halimbawa, yung anak mo, sotel, o katutubo ka talaga. Manang-manang sa tatay mo. Pagka nagdadala ng karangalan, mana sa akin yan. Pagka medyo sotel, manang-mana ka talaga sa lolo mo. Kung galit ka sa biyanan mo, manang-mana ka sa lolo mo. Pareho kayo. Kung ikaw mahilig magbasa ng mga kasaysayan ng mga mananampalatayang nauna sa atin, John Bunyan. Si John Bunyan Palamura, matabilang kanyang labi. Ayaw ng buong komunidad na ang kanilang anak ay mabarkada kay John Bunyan sapagkat masama siyang influensya. And yet the Lord changed him. As a result, we now have the Pilgrim's Progress that our GCA students love to read. Amen? Si Joven natawa bigla. You love to read. How about John Newton, the writer of our song, Amazing Grace? Pinigay niya lahat ng layaw niya, sinunod niya. He was a very sensual person, young person. Matigas ang ulo niya, maagang namatay ang kanyang ina, kaya nanulong siya sa sugal, nanulong siya sa pag-iinom ng alak, ng babae siya, masama ang buhay niya, sutil siyang bata, sutil siya, wala nang hope sa kanya, pero hindi sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Love believes all things. Sa kamay ng aking Diyos, pwede niyang baguhin ang anak ko. Sa kamay ng aking Diyos, pwede niyang baguhin ang asawa ko. Sa kamay ng aking Diyos, pwede niyang baguhin ang kapatid ko sa pananampalataya.
sa malaking pagkakamali ng mga kaibigan ni Job. Doon sa Job 21 verse 27, sabi niya, mali ang inyong palagay sa akin. At totoo yon, alam natin ang kwento. At sabi ng mga kaibigan niya, siguro, somehow, somewhere, nang dudukot ka sa lapi na dapat sana ay sa Diyos mo na, baka nang oppress ka ng mahirap, baka this, baka that. They were ready to judge Job. And all of them were wrong. Because Job was a righteous man. May ginagawa lamang ang Diyos sa buhay niya. Pagka hindi na kaya ng pananampalataya, love, believeth all things, then hope enters the picture. You hang on to it. Hanggang sa dulo, pagka gusto mo nang umayaw sa relationship nyo, Panginoon, alam ko, may ginagawa ka. Malaki ang pag-asa ko na may ginagawa ka. Hindi tayo mabilis magsabi, tama na, ayoko na, ayaw na kitang kaibigan. Sana iba na lang ang anak ko. Sana iba na lang ang magulang ko. Mga kapatid, hindi po gayon ang totoong tunay na umiibig. Love hopes all things. Sapagkat nandiyan ang Diyos, may pag-asa, may magagawa ang Diyos. Do you remember the movie, Sister Edith, you were the one who shared that movie to us, about a certain dog, Michiko, Hachiko. Kung kayo familiar doon sa movie na yon, at tsaga-tsaga ng aso, pabalik-balik, hinihintay yung kanyang amo na bumalik sapagkat nakaugalian niya ng hintayin at samahan ang kanyang amo. Lalungkot tuloy ako. May sakit yung shinshin namin. Dinala namin sa doktor kahapon. Keseros yung mga anak namin. Buti pa yung aso na yan. Inaapi ka. Shinshin Derrella. We love our shinshin. Alam mo kung anong pakiramdam. Alam? Noong nasasaktan, yung kasi sanay silang umibig ng unconditionally. Amen? Yung mga aso, sinasamahan ka, may sumpong ka man, wala. Buti pa yung aso eh. Nakatikit sa'yo, nakayarap sa'yo, nakadila sa'yo, mabaho ka man, hindi. Unconditional nga. Gayon dapat sa atin nakikita yun, hindi sa aso. Meron tayong malaking pag-asa na somehow makikita ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. And finally, love endures all things. Yung salitang endure doon ay isang salita, it's a military term na ang ibig sabihin ay being it's a term that describes a soldier in the midst of a very violent battle. Kahit patay na lahat ng kasama mo, sunog na lahat, magulo na lahat, patuloy kang lumalaban. Love endures all things. Kahit wala ka nang makitang dahilan para pagpakitaan mo ng mabuti ang isang tao, lumalaban ka pa rin. You remember Stephen? Pinapatay na siya. Binabato na siya hanggang sa mamatay. Ng mga Hudyo, ano sabi niya? Lay not this sin to their charge. Panginoon, huwag po ninyo ibilang sa kanila ang kasalanan ito.
And how about our Lord Jesus Christ? Father, forgive them, for they know not what they are doing. What did the Lord Jesus Christ command us to do? Love the way I love. Umibig ka, kagaya ng pag-ibig ko. Hindi mo pala pipiliin kung paano ka iibig. Binigyan ka ng gabay. Kung paano ko umiibig, gayon ka umibig. Do not love naturally, or the natural way. Love through the enablement that must come from me. By my grace, you can. Amen? At kung ikaw naman ay nandito at ikaw ay loveless, taas nga ang kamay ng mga loveless. Huwag na. Kung mga nakahanda naman agad, nakataas na ng kalahati. Kung ikaw ay loveless, mga kapatid, matagpuan mo man yung pag-ibig na yan sa tao. Alam nating matatagpuan mo yan in an imperfect manner. At hindi lang yan. Changeable manner, mutable. At it has an end. It's temporary. I want to invite you to the love of our God. Tumakbo ka sa Kanya. Siya lamang ang merong unconditional na pag-ibig. And now abide that faith, hope, and love. These three, but the greatest of these is love. Many years ago, Sister Linda introduced us to a song. Now I tried to look for it. Sana ito yun. Love is very, very patient, very kind, never jealous, never envious, never boastful, no proud, never naughty, no selfish, no rude. Yes, the greatest is love. Love does not demand on its own way, never touchy, nor irritable, never hold any grudges, hardly notice when one gets wrong, but rejoices whenever truth wear out. If you love someone, you'll be loyal to him, no matter what the cause may be. If you love someone, you will always believe him, always expect the best of him, stand the ground defending him. Amen. All the special gifts and power from God will someday come to an end, but love goes on forever. Yes, love goes on forever. But the greatest, yes, the greatest is love. Magtampisaw ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi na mahirap. Ipamalas ang pag-ibig na yan sa iba. Shall we all stand?